Ngayong linggo nga pala ito is matatapos na namin yung mga arcade box na stock namin. Pulido na lang namin yung mga gawa at pinapakinis na lang ito para pag nilagyan ng sticker ay malinis. Kaya tara, samahan niyo ako sa day 106 ng daily vlog ko. Dili lang tayo na pag-upload ng mga videos dahil medyo busy rin tayo sa pag-assemble ng mga units at mga order. Ayan nga, ang ginagawa nila bro at mga tropa is nililihan na lang para matapos na rin po pinturahan later. Birthday nga pala ni Airpat today kaya naghahanda kami ni Mrs. na ihahanda namin mayang gabi. Importante, kumpleto yung pamilya at magkaroon lang ng simpleng salo-salo. Pagkatapos nga namin mamili dito ni Mrs. is may pupuntahan pala kami ni Airpat. May dadaanan kaming property na balak ko sana is magtayo ng warehouse in the future. Pero plano pa lang naman, nakakita kasi ako ng murang property kung okay ba bilhin yun. Sa ngayon kasi is looking pa lang naman din ako at naghahanap ako ng magandang pwesto. Katulad nito, okay din naman yung pwesto kaso may mga pros and cons pa pagka kumuha tayo ng property na ganito kamura. Bandang San Mateo pala to sa Barangay Ginayang. Ito yung sinasabi nila na 100 square meter. Marami pa kasi akong hinahanap dito at marami ring disadvantage. Mura siya kaso may mga requirements kasi akong hinihingi na hindi naman na-provide kasi hindi pa daw nahahati talaga yung property. So tax declaration pa lang as of now. Hindi pa yung mag-aasikaso na in the future. At pagkatapos namin niya dumani Airpat doon, nag-celebrate na kami ng birthday niya at meron tayong konting handaan at ayan, medyo mapapalaban na naman tayo sa konting kainan ngayong gabi na to. Siyempre, hindi nawawala yung picture-picture kasama itong mga apo niya. Siyempre, yun yung mga susunod generasyon namin. Kaya paglipas ng panahon, may sarili-sarili na silang pamilya at kanya-kanyang buhay. Habang bata pa sila, makikreate tayo ng mga good memories and happy memories kasama itong mga kukulit na chikiting natin. Hindi magkanda o gaga itong dalawa sa pag-blow ng candle ng lolo niya. At kinabukasan nga pala, may blessing na dumating. In-order na pala tong unit na to. Ang ganda ng pasok ng February. After ng birthday ni Papa, kinabukasan ay in-order kagad ito. At sunod-sunod na yung naging order after nung birthday ni Papa. Kaya ngayong araw, pipick upin na to ni Lala Move. At tatapusin pa namin yung ibang order na nandito ngayon. Dahil patapos na rin ngayon yung mga box na pinapagawa namin, nagre-ready pala si Mrs. ng merienda para dun sa mga tropa natin. Wala yung mga natirang cake, syempre pagka sobra-sobra pagkain, kailangan natin ipamigay o pakain dun sa mga kaibigan natin. Kasi yung nagdadamot tayo sa pagkain lalo na sobra-sobra. At ngayong araw na to, natapos na halos lahat lihain at makinis na. Ang kulang na lang dito is pipinturahan na lang itong mga to. Habang busy sila dito sa baba sa paggawa ng mga arcade box. Ako naman busy naman ako sa pag-print ng mga sticker at susunod na lineup kinabukasan. Dahil di ko pa naman kailangan ng mga tao para gumawa dito sa pag-print. Hindi pa naman ganun kalakas yung mga orders natin. Kaya ako na lang yung gumagawa. Maya dumating na pala si Lala Move para pick upin tong Tekken design na unahan natin. Sana lang kasi natitira yung unahan natin. At alam ko meron pa magpipick up ton kinabukasan. Pala kung interested ka mag-order ng mga arcade machine natin, sip na sip magpa-Lala Move. Long as na alam mo yung mga transaction at kung paano kunin yung mga details pagka nagpapa-deliver ka. Kasi ang dami nagtatanong sa akin yan pagka nag-order sa akin. Scam sila. Sip na sip po sila Lala Move pagka binabook natin. Lalo na may reference number yan. At pagbalik ko ng opisina, na-print na yung mga sticker na piniprint ko kanina. Kasi yung mga susunod na order na gagawin natin. At eto, palis na rin kasi ako para mag-gym ngayong araw na to. Na-advise ko muna kung ano yung mga gagawin nila, kung ano yung tatapusin nila. Para kinabukasan, konti na lang yung gagawin kung mayroon pa bang tatapusin. Yung araw nga pala ito is makakasama ko si coach siya pag workout ko ngayon. Sasabayan niya ako sa mga workout ko. Papakita ko rin sa inyo yung mga videos kung paano siya mag-workout, kung ano yung mga tinuturo niya sa akin before pa. Kasi nagbibis lang ako doon sa apps. Pero itong mga workout na ginagawa ko, ay ginagawa niya talaga ngayon. Nakikita nyo naman kung gaano kabigat yung buhat niya compare sa akin. Pero part lang yan ng training ko na mag-improve pa ako in the future. Na-inspired din kasi ako sa gym stories niya at mga experience na pinagdaanan niya before. Alam niyo ba is payat si coach nung hindi pa siya nag-workout. Hindi pa yung ganyan yung katawan niya. Kwento niya rin nga pala sa akin na meron siyang 11 years experience sa pag-gym. Kaya alam na niya yung process kung ano yung mga pwedeng gawing workout sa akin at mga meal plan na pinapakain niya sa akin. Kaya maswerte rin ako kay coach kasi pinaprovide na niya yung mga needs ko. Like yung supplements, kung ano yung i-intake ko para kayanin ko yung mga workout ko everyday. Kaya kailangan maging consistent din tayo sa workout. Hindi lang yung motivation lang lagi. Higit sa lahat, sa disiplina sa sarili. Kahit anong workout mo, kung hindi ka naman nagda-diet dun sa kinakain mo,
walang kwenta yung pag-workout mo. Kaya ni coach, taga-guide lang siya sa akin at taga-turo. Nung galing ni coach, kung hindi naman ako sumusunod, daring kwenta yung pag-workout ko everyday. Tapos nga namin ni coach magbuhat, ay magpa-planks pa kami at ako naman ay mag-ab workout. Mamayang hapon, pagdating ng mga alas 5, ay mag-walk pa kami dun sa oval. Simpleng abs workout lang naman itong ginagawa ko, crunches tsaka sa siding. Importante kasi dyan is nag-work yung abs mo at nararamdaman mo yung pain workout mo. Pag nga pala kami pumasok sa oval, may pinapakain pala siyang pusa dito. Nakarang week pa daw niya ito na dadaanan at nakikita Natutuwa si coach pagka pinapakain niya itong pusang nakikita niya. Nalanganan niya pala niya itong tilapia. Tapos nga kumain ng pusa, nakita pa rin namin siya dito sa gate. Nagpapahinga kasi busog na rin siya. Ngayon ko lang nalaman na animal lover din pala si coach. Kala ko puro lang talaga maasa si coach malakas magbuhat. Pero mahilig din pala siya sa mga pusa. Ayan, tuloy-tuloy lang kami sa paglakad ni coach. Namin mahit yung 10,000 step sa around 7 to 8 kilometers din yun pagka naglalakad ka lang. Ito talaga kasama si coach pagka nagbibideo ako, panay flex sa mga muscle niya. Kaya sana all laging may muscle. Maybe in the future maging ganyan din tayo basta consistent lang ako dun sa workout ko. After ng ilang ikot uli, ay nakita uli ni coach yung favorite niyang pusa dito sa oval. Halos sinabot na rin kami ng gabi dito sa paglalakad sa oval. Iba kasi yung experience pagka sa treadmill ka lang naglalakad. Pag sa oval kasi iba yung nature ng mga hangin na dumandapo sa'yo. At iba-iba yung mga tao na nakakasalamuha mo at nakikita mo. Bago kami umuwi ni coach, papakit muna siya ng muscle niya. Stay tuned lang kayo dyan at kita-kits na lang sa next videos ko. Bye-bye!